Natapos ang huling part ng ating kwento kung saan makikita si Lin Yuan sa loob ng VIP room na seryoso niyang iniisip na sa wakas raw itong si Zhao Yuan ay nahulog sa kanyang inihanda na mga patibong. Sa pagpapatuloy, dito ay makikita ang CEO ng Shining Era Group maging ang mga tao na dumalo sa auction ay masyado silang natulala na hindi makapaniwala dahil ang bid ng isang item ay umabot sa 5 milyon. Nasabi din nila na kahit ang Zhao family ay hindi maliit ang 5 milyon para sa ganito kalaking halaga. Samantalang itong si Liang na nanggaling sa Blood Sun Museum ay kanya na lang nasabi na 500 milyon raw ang maaring gastusin ng isang taong spoiled brat galing sa Zhao family, pero sa kanya raw bid ngayon ay natitiyak niya na wala nang pwedeng lumaban sa kanya. Inis pa na hinamon ni Zhao Yuan ang ating bida na nasa loob ng VIP room na kung gusto raw ba nito na makipagkumpetensya sa kanya. Pero hindi man lang ito naglakas ng loob na umupo sa mesa, dahil sa paghamon ni Zhao Yuan sa ating bida ay muli na naman nagsalita si Lin Yuan na siya raw ay magbid ng 800 na milyon para sa item. Nang narinig ng mga tao na dumalo sa auction na muling nagbid ang tao na nasa loob ng VIP room ng 800 na milyon ay napapatanong na lang sila na kung ano na raw ba itong mga nangyari. Talaga daw ba na ang isang item na ang Blood Arhat ay worth it para sa ganito kalaking halaga? At sa tingin din daw nila na ang tao na nasa VIP room ay mas kahanga-hanga pa kumpara kay Zhao Yuan. Matapos magbid si Lin Yuan ng 800 na milyon ay kanya pang iniinis itong si Zhao Yuan dahil kanya pa itong sinabihan na isa raw siyang mahina, kaya lumayas siya sa lamesa. Dahil dito ay mas lalong nagtintig sa inis itong si Zhao Yuan na lumabas ang kanyang mga ugat sa mukha na gusto na niyang sugurin kung sino ba talaga ang tao na nakatago sa loob ng VIP room. Pero natuon naman ang pansin nitong si Zhao Yuan dahil bigla na lang nagsalita itong si Wei Xing. Sinaad pa niya kay Zhao Yuan na kung nahihirapan na raw ba ito sa kanyang pagpopondo para makuha ang isang item ay maaari raw ba na kanya siyang matulungan. Idinagdag pa ni Wei Xing kay Zhao Yuan habang mayroong ibinigay na card, na siya raw ay ang exclusive financing agent para dito sa auction, at hinahawakan din niya ang mga serbisyo sa pagpapautang para sa 10 nangungunang dark organization dito sa Fortress. Sa paliwanag ni Wei Xing bilang ang middleman ay inis na nagtanong sa kanya si Zhao Yuan na kung sino raw ba ito, isa raw ba siyang loan shark agent na nagsisikap upang pagsamantalahan ang kanyang sitwasyon ngayon. Pero kahit na ganoon ay mahinahon na ipinaliwanag ni Wei Xing kay Zhao Yuan na nagkakamali raw siya sa kanyang inaakala. Dahil sinusubukan lang naman niya siyang tulungan habang nagsisikap na kumita ng maliit na komisyon dito sa gilid. At ayon din sa mga impormasyon na kanyang mga nalaman na kinokontrol ni Young Master Zhao ang mga minahan na nasasakupan ng Zhao family doon sa loob ng abyss. Pero ang pondo na maaari niyang magamit ay aabot lang sa 600 na milyon, at sa ilang kadahilanan ang pamilyang Zhao ay desperado at nangangailangan ng marriage alliance para sa Ning family, at para magawa ang proposal na yun ay dapat kanilang makuha itong item na ang Blood Arhat. Kung gagamitin lang niya ang dalawa sa kanilang minahan bilang collateral ay maaari silang magpapahiram sa kanya ng 1 bilyon. Makikita naman si Bailin sa itaas ng stage na kanyang sinabi sa lahat na mayroon raw nagbid ng 800 na milyon para sa item, mayroon pa ba raw ibang magbid ng mas mataas pa sa 800 na milyon para makuha ang item. At dito ipinaliwanag ni Wei Xing kay Zhao Yuan na kinakailangan lang raw niyang pumirma dito sa papel na nasa kanyang kamay. At kapag matapos na raw siyang makapirma dito ay agad nalilipat sa kanya ang pondo na gusto niyang utangin. Upang mapilitan na pumirma si Zhao Yuan sa ibinigay na alok sa kanya ni Wei Xing ay iniinis siya ng ating bida, sambit pa sa kanya ni Lin Yuan na isa raw siyang aso na mayroong buntot sa pagitan ng mga hita, at tanggapin na lang niya ang kanyang pagkatalo, dahil personal raw niyang kukunin ang item na ang Blood Arhat at siya mismo ang mag-propose ng kasal doon sa Ning family. Dahil sa pang-iinis ni Lin Yuan ay lumabas ang pawis sa mukha nitong si Zhao Yuan sa sobrang inis dahil ayaw niya na mayroong ibang makakuha sa kamay ng anak ng Ning family bukod sa kanya. Inis pa niyang sinabi sa ating bida na nasa loob ng VIP room na balang araw kanya raw siyang papatayin, pero hindi niya namalaya na nakapirma na pala siya sa papel na hawak-hawak ni Wei Xing. Matapos makapirma si Zhao Yuan ay nagbigay sa kanya ng impormasyon si Wei Xing na ayon raw sa impormasyon na ibinigay sa kanya na ang tao na nasa loob ng VIP room ay maaaring gumamit ng higit pa sa 1 bilyon. Kaya ang kanyang imumungkahi sa kanya na magbid ng 1 bilyon at 200 bilang panimula upang hindi na siya magkakaroon ng oras upang mag-mobilize ng pondo, sagot naman sa kanya ni Zhao Yuan na kinakailangan raw ba talaga niya na magbid ng ganito kalaking halaga para siya ang manalo sa bid. Dahil doon ay agad nagbid si Zhao Yuan ng 1 bilyon at 200 upang siya ang manalo sa auction para sa isang item.
Ang mga dumalo sa auction ay natulala na lang sila na hindi makapaniwala sa kanilang narinig na talagang nagbid ng 1,200,000,000 itong young master ng Zhao family, at napapatanong na lang sila na kung baliwala lang raw ba sa Zhao family ang ganoon kalaking halaga o baka baliw lang talaga siya para magbid ng ganoon kalaki, at napapatanong din sila na kung mayroon ba talaga kalaking halagang kayamanan ang Zhao family para lang sa isang item. Dahil sa mga kaganapan ay natatawa na lang itong ating bida dahil nahulog sa kanyang patibong si Zhou Yuan sabay nagbid siya ng 1,600,000,000 upang mas lalo pang pataasin ang halaga ng item, dahil dito ay natulala na lang itong si Zhou Yuan na hindi makapaniwala maging ang ibang mga manunood ay lumabas ang mga pawis sa kanilang mukha, habang itong si Bai Lin ay natuwa sa mga plano ng kanyang master upang paglaruan ang Zhao family. Habang nanginginig pa itong si Zhao Yuan na hindi makapaniwala sa mga kaganapan ay itong si Wei Xing naman ay abala sa kanyang pagpapaliwanag na kanyang sinaad kay Zhao Yuan na ang kanila raw bagong kontrata ay magbibigay sa kanya ng panibagong 1,000,000,000 na pondo, ngunit kinakailangan niyang gamitin ang kanyang natitirang minahan bilang collateral para sa kanilang bagong kontrata. Sa sobrang inis ni Zhao Yuan ay kanyang sinigawan si Wei Xing na di ba sinabi niya sa kanya kanina na hindi gagamit ang tao na nasa VIP room ng higit pa sa 1,000,000,000, bakit nagiging ganito ang mga nangyari? Hinawakan naman ni Wei Xing ang kanyang salamin na humihingi ng patawad kay Zhao Yuan dahil nagkukulang daw siya dahil nagkamali siya sa kanyang kalkulasyon para sa tao na nasa VIP room. Dagdag pa ni Wei Xing na sa mga oras raw na ito matapos mailagay ni Young Master Zhou ang kanyang isa pang collateral ay dapat dumiretso sila sa pagbid ng 2,000,000,000 kung hindi matatalo siya ng tao na nasa VIP room. Kahit labag sa kalooban nitong si Zhou Yuan ay napilitan siyang pumirma ng panibagong kontrata para lang hindi siya matalo ng tao na nasa VIP room at kitang-kita sa buong katawan nito na halos pumutok na ang kanyang mga ugat sa sobrang inis. Makalipas ang ilang sandali ay makikita itong mga tao na masyadong humanga sa kanilang nasaksihan na auction, at nasabi din ng iba na kung baliw na raw ba itong young master ng Zhou family dahil hindi raw talaga nila inaasahan na magbabayad siya ng ganito kalaking halaga upang manalo lang sa bid. Samantalang itong si Zhou Yuan naman ay masyadong natuwa sa kanyang pagkapanalo na kanyang niyabangan ang ating bida na nasa VIP room, na kanina pa raw niya sinasabi sa kanya na kung ano ang bagay na kanyang magugustuhan ay walang makakatalo sa kanya para lang makuha ang item. Sa pagkapanalo ni Zhou Yuan sa bid ay agad naman siyang binabati ni Bai Lin dahil sa kanyang matagumpay na pagkapanalo sa auction para sa Blood Arhat na item. Maging itong si Wei Xing ay kanya din binabati si Zhou Yuan sa kanyang pagkapanalo habang kanyang inilagay sa kanyang bag ang papel ng kanilang kontrata. Pero kanyang sinaad kay Zhou Yuan na kanya raw ipaalala sa kanya na kinakailangan niyang mabayaran ang interest ng kanyang inutang sa tamang oras at kanyang siguraduhin na ang collateral asset ay walang problema. Kung siya raw ay hindi tutupad sa kanilang napagkasunduan ay nangangahulugan lang ito na kanyang kinalaban ang buong dark forces dito sa buong fortress. Kapag nagkaganon ay hindi mabilang na mga noble ang kanyang makakalaban kapag hindi siya tutupad sa kanilang napagkasunduan. Sa ibinigay na babala ni Wei Xing ay nainis sa kanya si Zhou Yuan na kanyang sinabi kay Wei Xing na ano raw ba ang kanyang pinagsasabi na hindi siya tutupad sa kanilang kasunduan. Siya ay mabuting tao sa ganitong larangan, at kapag nagtagumpay ang kanyang proposal sa Ning family ay kanyang mababayaran ang kanyang pagkakautang, dahil kapag nangyari ang mga bagay na yun ay magiging totoong Diyos na siya sa buong fortress, at hindi na problema sa kanya ang ganoon na halaga na kanyang inutang. Kaya maghintay na lang ito at kanila siyang panuorin sa kanyang tagumpay. Lumipat naman ang eksena dito sa VIP room, makikita dito si Lin Yuan na seryoso na nakatayo sa loob at sa kanyang likod ay nakaluhod sa kanya si Bai Lin na nagbigay ng paggalang sa kanyang master. At pinaliwanag din ni Bai Lin kay Lin Yuan na ang Blood Arhat daw na item na kanilang pina-auction ay isang nasirang item, dahil dito ang laki nito ay lubos na hindi akma. Bago raw ang auction ay ang mga materyales sa ebolusyon ng gagamba na kinakailangan ng kanyang master ay kanila nang naalis, kanya raw natitiyak ang flawless na evolusyon ng gagamba. Habang kanilang pinagmamasdan nitong si Zhou Yuan na masaya na papaalis sa Blackwater Prison dahil sa matagumpay niyang pagkapanalo sa auction. Ay ipinaliwanag naman ni Lin Yuan na ang array daw na inukit sa Blood Arhat ay pinakialaman na ng death row na si Hong, at kapag naibigay na ito sa pamilyang Ning ay mahuhulog ang mga loob ng kanilang mga cultivators sa kabaliwan dahil sa epekto ng Blood Arhat. Sa pangyayari na yun ay tuluyan na babagsak ang alyansa ng kasal sa pagitan ng Ning family at Zhou family. Lumapit naman si Wei Xing kung saan naroroon si Lin Yuan na kanyang ipinaalam sa kanyang boss na ayon daw sa mga instruction sa kanya ng kanyang boss na lahat ng mga kontrata ay dapat mapirmahan ni Zhou Yuan.
At sa mabuting palad ay kanyang matagumpay niya itong napapirma. Ang karapatan nila para sa pagmimina ay kanyang nasangla sa Major Dark Organization. At sa lalong madaling panahon mayroong mga impormasyon na lalabas at ipapakita na ang mga minahan na ito ay hindi na maaring pagsamantalahan dahil sa matinding korupsyon ng mga nilalang sa kadiliman. Sa mga puntong yun ang mga pangunahing sindikatong kriminal na nagbigay pautang ay kanilang pipilitin ng pamilyang Joe upang magbayad, at kapag hindi sila makapagbayad ay ang pamilyang Joe ay itatapon doon sa massive vortex. Nagsalita naman itong si Bailin kay Lin Yuan na ang plano raw ng kanyang master ay masyadong perpekto. Ngayon ano na naman ang kanilang susunod na gawin para dito? Ayon naman sa kanya ni Lin Yuan na ngayon raw ay matagumpay na nilang naitanim ang mga binhi. Kaya ang dapat na lang muna nilang gawin ngayon ay maghintay kung kailan mag-bloom ang kanilang mga pananim. Dahil ang kanila namang tunay na kalaban ay ang Fire Dragon nila Zhou Yuan kaya kanila silang gagamitin na pangpataba sa kanilang mga pananim. At sa ngayon ay ang importante muna niyang pag-isipan ay ang Awaken Trial na magaganap sa loob ng 3 araw. Lumipat naman ang eksena sa mataas na apartment kung saan dito nakatira si Lin Yuan maging ang kanyang pamilya. 3 araw bago magaganap ang Awaken exam, makikita dito si Lin Yuan nakakagising palang galing sa kanyang pagkatulog. Pero nagulat si Lin Yuan dahil bigla na lang pumasok ang kanyang ama sa kanyang kwarto na kanyang pinapabangon ang ating bida sa kanyang kama. Inis pa na kanyang sinabi kay Lin Yuan na masyado raw talaga siyang useless dahil masyado na siyang late, pero ngayon nandito pa ito sa kanyang kama. Ang kanya raw kapatid ay napakahusay samantalang si Lin Yuan ay masyadong tamad na tao. Nang lumabas na si Lin Yuan sa kanyang kwarto ay agad naman niyang binati ng magandang umaga ang kanyang kapatid na si Lin Ling habang kanyang sinusuot ang kanyang sapatos upang makaalis. Sambit pa ni Lin Yuan sa kanyang kapatid na mukhang mayroon raw problema ngayon ang kanilang ama. Kinakailangan raw muna niyang lumabas upang bumili ng kanilang almusal. Masaya lang naman na nagpapaalam si Lin Ling kay Lin Yuan dahil nakuha raw niya ang kanyang lisensya ng pharmacist. Kaya kinakailangan na niyang umalis ngayon ng maaga. Ngunit nang paglingon ni Lin Yuan sa kanyang likod ay nakaramdam siya ng inis dahil nakita niya ang kanyang ama na umiiyak dahil ang kanya raw kapatid ngayon ay isa ng pharmacist, siya ay kikita na raw ngayon ng mahigit 10,000 buwan-buwan, ang kanya raw ate ay namumukod tangi sa karamihan, ngunit itong si Lin Yuan ay mukhang umaasa pa rin sa kanyang magulang upang mabuhay, siya raw ay walang silbi katulad ng isang bulate sa tiyan, pero tanggap na raw niya ang lahat na iyon. Naiinis lang naman na tumugon si Lin Yuan sa kanyang ama na tumigil na raw ang kanyang ama, magpatuloy na lang ito sa kanyang pagtrabaho ng mabuti katulad ng isang manggagawa, dahil sa ngayon siya muna ang pupunta doon sa ibaba upang bumili ng kanilang almusal. Pero pinapatigil naman siya ng kanyang ama na kanyang nilabas ang kanyang wallet. Dahil kunin raw muna niya itong 200 yuan, at gastusin niya ito ng maingat. Kahit isa pa raw karaniwan na walang silbi si Lin Yuan. Ngunit noong insidente ng mga halimaw doon sa sementeryo ay kanyang tinulungan ang kanyang kapatid upang makabalik ng ligtas dito sa gitna ng kaguluhan. Ipinakita raw niya ang diwa ng tapang, medyo katulad daw silang dalawa. Pero masyado pa rin siyang mahina para sa ganoon na panganib. Sa susunod kapag mayroong mangyari na mga ganoon na mapanganib ay sana lumayo na lang siya upang makaiwas sa gulo, na agad naman pinasangayunan ni Lin Yuan ang mga pinayo sa kanya ng kanyang ama habang kanyang kinuha ang ibinigay sa kanya na 200 yuan, sa ngayon raw ay kinakailangan na niyang magmadali dahil ang breakfast shop doon sa ibaba ay malapit ng magsarado. Nang mabilis na tumakbo si Lin Yuan sa ibaba ay maririnig naman ang boses ng kanyang ama na kanyang pinayuhan si Lin Yuan na lagi raw niyang tatandaan na kapag lumitaw ang panganib ay huwag itong magdalawang isip na tumakbo ng mabilis, dahil sa panahon raw ngayon ay masyado nang napakadelikado ang kanilang mundo, ang isang inosente at tapat na bata katulad niya ay kinakailangan na tumakbo agad kapag nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang paligid. Sa isip-isip naman nitong si Lin Yuan ay nakaramdam siya ng inis dahil masyado raw masakit sa ulo kapag magkaroon ng overprotective na ama. Nang dumating na sa tindahan si Lin Yuan ay masaya naman siyang tinanong ng tindero na kung nandito na naman raw ba ito upang bumili ng kanyang almusal katulad ng karaniwan niyang ginagawa, tama raw ba siya? Nakangiti naman na parang isang batang paslit si Lin Yuan na kanyang pinasangayunan ang katanungan sa kanya ng tindero. Ang kanya raw bibilhin ngayon ay katulad pa rin ng kanyang palaging binibili kapag pumupunta siya dito. Nang ibinigay na ng tindero ang mga binili ni Lin Yuan ay binigyan naman siya ng payo nito na magmadali raw siyang umuwi sa kanila bago pa siya makita ng mga magnanakaw sa daan. Ang mundo raw ngayon ay lubhang napakadelikado. Ang batang tapat katulad ni Lin Yuan ay dapat mag-ingat ng husto.
Samantalang itong babae na tindera ay masyado siyang natuwa nang kanyang nakita si Lin Yuan dahil sa lahat raw ng mga bata na lumaki dito ay si Lin Yuan lang ang tao na kanyang nakita na masyadong tapat sa lahat. Makikita ang lahat ng mga nagtinda sa lugar ay kanilang binabati si Lin Yuan. Sinabi pa ng isang babaeng tindera kay Lin Yuan na ngayon raw ay nasa tamang edad na siya. Dapat na siyang mag-asawa. Maaari raw niyang ipakilala sa kanya ang kanyang anak upang silang dalawa ay maging mag-asawa. At sinabihan din siya nitong isang babae na kapag makauwi na raw siya galing sa kanilang school ay tulungan niya siya na manood doon sa shop. Sa gitna ng mga sinabi ng lahat ng mga tao na nakakilala kay Lin Yuan ay masaya na tumugon sa kanila ang ating bida na sa ngayon raw ay pupunta na siya sa kanilang school. Babalik na lang siya sa susunod dito upang kanya silang tulungan. Itong isang tindero na nanunood kay Lin Yuan ay masyado silang nag-alala dahil si Lin Yuan raw ay masyadong mabait. Sa ganito raw kamapanganib na mundo ay ang mga tao na katulad niya ay mapupunta lang sa ibaba. Pero sa hindi inaasahan mayroong mga sasakyan na bigla na lang dumating sa lugar kung nasaan si Lin Yuan, kasabay nito ay agad na bumaba galing sa loob ng sasakyan ang mga kalalakihan na parang walang magandang gawin kung hindi puro kasamaan. Sinabi pa nitong lalaki na mayroong dilaw na buhok sa lahat ng mga tao na nakakita sa kanila na ang kanila raw boss ay kanyang nakamit ang kaluwalhatian galing doon sa loob ng Blackwater Prison. Nais raw niyang makilala ang lahat na nakatira dito. Nang nakita ng mga tao kung sino ang mga dumating ay nakaramdam sila ng takot dahil muli na naman daw nagbalik itong si Brother Biao galing doon sa Blackwater Prison, at ang masaklap raw nito ay upang kanilang mapanatili ang kanilang kaligtasan ay dapat magbayad sila ng pera sa kanya. At nagsalita na nga itong leader ng gang na si Biao sa lahat ng mga tao na mga tindero sa lugar na kanya raw nakita na tila bumubuti na ang kanilang mga negosyo dito, pero sa sobrang gulo ng mga nangyari, maging ang seguridad ay nagiging mahirap panatilihin. Ito raw ang deal na kanyang ibibigay sa kanila simula ngayong buwan, ang kanilang bayarin bilang kanilang proteksyon sa kalye ay magiging triple. Sa ibinigay na kondisyon ni Biao sa mga tao na nagtitinda ay nagmamakaawa sa kanya itong isang lalaki na tindero na ang kanila raw negosyo dito ay masyado lang maliit, mahihirapan raw silang bayaran ang kanyang inaalok sa kanya na magiging triple ang kanilang babayaran para lang sa kanilang seguridad dito laban sa mga magnanakaw. Itong ibang mga tao ay nagmamakaawa kay Biao na kapag kanya raw tataasan ng triple ang kanilang babayaran ay mapipilitan silang mapasara ang kanilang mga shop dito, hindi raw nila kayang bayaran ang kanyang inaalok sa kanila, nakikiusap raw sila na kanya silang pagbigyan sa kanilang kahilingan. Sa pakiusap ng mga tao ay nagalit sa kanila si Biao na kanya silang sinabihan na sa ganito ra na apokaliptik na mundo kung bibigyan niya sila ng pagkakataon sino naman daw ang magbibigay sa kanya ng ibang pagkakataon. Wala raw siyang pakialam kung masasara ang kanilang mga shop basta ang importante ay babayaran nila siya ng halaga na kanyang gusto ngayong araw. Kung hindi sila makakabayad sa kanya ngayong araw ay kanyang uutusan itong kanyang mga alagad na kanilang sirain itong buong lugar, at pagkatapos ay kanilang bubugbugin ang lahat ng mga tao na nandito hanggang magmukha na silang lahat na para bang isang baboy. Sa ibinigay na babala ni Biao sa mga tao ay makikita itong kanyang mga alagad na hindi na makapaghintay na kanilang wasakin ang buong lugar at kanilang turuan ng leksyon ang lahat ng mga tao na nandito. Nang papalapit na itong may blonde na buhok na tauhan ni Biao sa mga tindero ay nagmamakaawa naman itong isang matabang lalaki na nakikiusap raw siya sa kanila na huwag nila silang saktan. Ngunit napalingon naman itong si Biao dahil narinig niya ang boses ni Lin Yuan na sumisigaw sa mga tindero na mayroon raw siyang mahalagang nakalimutan, nang tuluyan ang nakalapit si Lin Yuan kung nasaan ang mga tindero at ang grupo ni Biao ay hingal naman ito dahil nakalimutan raw niyang magbayad sa kanyang mga pinamili kanina. Nang malinaw nang nakita ni Biao ang mukha ni Lin Yuan ay agad naman niya itong nakilala at ito ay nakaramdam ng matinding takot na lumabas ang pawis sa kanyang mukha. Maging itong isang tauhan ni Biao ay napalingon sa kinaroroonan ni Lin Yuan na nakaramdam ng inis sa biglaan na pagdating ni Lin Yuan, habang ang mga tindero naman ay nakikiusap sa lalaki na mayroong blonde na buhok na huwag raw nilang idamay si Lin Yuan, hayaan raw niya siya na makaalis dito, dahil siya ay isang napakabait na bata. Hindi naman nakinig itong lalaki na mayroong blonde na buhok bagkus seryoso lang niyang sinabihan si Lin Yuan na mayroon na naman daw dumating dito na isang naglalakad na tupa. Gusto raw ba magbayad ng batang ito ng security fee katulad ng mga tindero na nandito? Ngunit sa hindi niya inaasahan ay bigla na lang siyang binatukan ng kanyang boss na si Biao ng napakalakas. Ito ay sapat upang bumaon ang kanyang ulo sa lupa, sambit pa sa kanya ni Biao na kung hinihiling na raw ba niya ang kanyang kamatayan. Matapos batukan ni Biao ang kanyang isang tauhan ay agad naman silang lumuhad sa harapan ng ating bida na walang kaalam-alam kung ano ang mga nangyari dito sa lugar.
Gulong-gulo naman ang isip nitong si Lin Yuan na napapatanong kung ano raw ba ang mga nangyari. Sinabi pa ni Biao sa ating bida habang humihingi ng patawad na sana raw ay mapatawad siya ng kanyang master. Siya raw ay bagong laya galing doon sa Blackwater Prison, hindi raw talaga niya alam na ito pala ang teritoryo ng kanyang master. Kanya lang raw binigyan ng parusa ang kanyang kaibigan, sa kanya raw nagawa ngayon ay nararapat lang sa kanya na bigyan siya ng parusa na kamatayan ng kanyang master. Nang nakita ng mga tao ang pagbigay ng paggalang ng grupo ni Biao kay Lin Yuan ay hindi sila makapaniwala na masyadong nagulat, dahil totoo raw ba na tinawag nila si Lin Yuan na isang master? Totoo raw ba talaga ito na ang pinakatahimik na bata at masyadong tapat ay isa palang boss ng underworld, at ang lugar na ito ang kanyang teritoryo? Si Lin Yuan na nakikinig sa mga sabi-sabi ng mga tindero ay napamura na lang siya sa kanyang isip na masyadong nagulat sa mga nangyari, ang kanya raw buong imahe ay nasira, paano raw ba niya haharapin muli itong mga tindero dito sa lugar?